Iginiit ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction ang kahalagahan ng universal accessibility para sa mga may kapansanan sa lungsod at pamahalang lokal ng Baguio City. Ayon sa UNDRR, dapat suriin at gawing matibay sa sakuna ang mga infrastruktura gaya ng tactile paving na dapat nasa minimum standards ng accessibility. Ang tactile paving ay nakakatulong sa pag-access sa mga pampublikong lugar para sa mga taong bulag o visually impaired. Nagbibigay ito ng babala tungkol sa mga posibleng panganib at nakakatulong ito upang maiwasan ang aksidente at pinsala. Kasama rito ang paggamit ng resilient at accessible na urban design and development batay sa mga risk maps at senaryo. Minungkahi ng UNDRR na isaalang-alang ang kalagayan ng low-income groups, lalo na ang mga may kapansanan sa pagpaplano ng mga bagong gusali, pabahay at pasilidad. Hinimok din ng mga lokal na pamahalaan na i-update ang kanilang building codes, gamitin ang mga eco-friendly at accessible na disenyo, at tiyakin ang partisipasyon ng lahat upang masiguro ang mas ligtas at inklusibong mga pamayanan. Kaugnay nito, nagsagawa ng 2 araw na workshop ukol sa Disaster Resilience Scorecard for Cities, Multi-Hazard Early Warning Systems na pinangunahan ni JO1 Joshua L. Dimaas na ginanap noong Agosto 19 hanggang 20, 2025 sa Newtown Plaza Hotel, Baguio City. Ang workshop ay inorganisa ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO, katuwang ang United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Tinalakay sa programa ang Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 10 Essentials for Resilience at 4 na major pillars ng Multi-Hazard Early Warning System o kaalaman sa panganib, hazard monitoring, kahandaan at pagtugon. Layunin ng aktibidad na makabuo ng mga konkretong hakbang para sa mas ligtas, matibay at inklusibong mga komunidad sa harap ng sakuna. Ben Pong Sila para sa Mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.